Hello mga kumarites, nag-restock nga po ako ngayon dahil wala na nga pong laman itong aking tindahan. Magpapadeliver nga po ako kumarites pero itong mga kape nga po ay dinala ko na. Sa ispa nga lang ng umaga ay umalis na nga po ako dito sa bahay. Meron nga pong bantay itong aming tindahan kaya nakaalis nga rin po ako kaagad. Pasok pa nga lang po si Jowa dyan dahil alas 7 nga po yung pasok niya. Dinala ko na talaga itong mga kape dahil wala na nga po talagang kape at mga gatas dito sa aming tindahan. An nga ba ako kumukuha ng puhunan pag wala nga pong laman itong aming tindahan? Minsan talaga ay naubusan din tayo ng pambili nga po ng ating mga paninda. Yung pinamili ko nga kumarites ay ipon nga po namin ito na tig 10 at 20 pesos na coins. Mga puno iyon at kaunti pa lang yung laman ay binilang na nga po namin para nga po makapabili kami ng mga paninda. Kami na nga rin po talagang kulang at wala nga pa akong pang grocery. Mas maganda talagang may naiipon kahit barya lang dahil meron nga po tayong nadudukot pag kailangan natin ng pera. Ganito nga pong kinsenas at katapusan na panigurado yung ating mga bayarin ay mag-uumpisa na iyan. Naman talaga hindi maiwasan na kinakapos nga po tayo ng pang-budget. Dito nga po sa tindahan. Bilang nga po namin sa alkansya namin ay umabot nga po iyon ng 6,000. Kaya kinaumagahan ay ginrocery ko na nga po kaagad. Lumagpas nga po ng 100 mahigit yung aking na grocery kaya naman binayaran ko na nga lang po iyon nung pagka-deliver nga po nitong aming grocery. Laking bagay talaga itong natutulong sa akin ng mga baryan na naiipon namin. Pag nasa-short nga po ako, yun nga po yung aking takbuhan. Last nga po na napuno yung aming alkansya kumarites ay nung February pa. Pero ngayon nga po ay ilang beses ko na iyon nabuksan nang hindi napupuno. Yan kasi kung hindi nga po ako mag-grocery at marami nga pong hinahanap dito sa aking tindahan. Siyempre, importanteng maibigay yung mga pangangailangan ng ating customer para nga po tayo ay balik-balikan. Ito at magkakaroon nga po ng stock ang aming tindahan dahil nga po sa mga baryan na naipon namin. Feeling ko nga yung mga tao ngayon ay naging wais na talaga. Dati halos araw-araw nga po akong may nakikita ng mga Bombay na pakalat-kalat nga po sa kalsada at naniningil. Ngayon nga po ay halos wala na nga po akong nakikita. Dahil baka yung mga nagtitindahan ay hindi na nga rin po talaga umaasa sa Bombay. Pero may mga iilan na lang na gumagamit nga po at umaasa sa Bombay. Sabi nga po ng dating mga nagtitindahan ay malaking tulong nga daw po sa kanila iyon. Naman kasi talagang masamang mangutang kumarites, ang kailangan lang natin ay magbayad. At pipiliin nga rin po natin yung mga inuutangan natin na maliit nga lang po yung interest. Para hindi nga po tayo malugi at hindi masayang yung ating pagod. Feeling nga po ng ibang tao ay may pera na tayo dahil meron nga po tayong tindahan ay doon nga po sila nagkakamali. Hindi nila alam na minsan ay nahihirapan nga rin po tayo magpaikot ng ating puhunan. Lalo na nga po pag ganitong maliit nga lang po yung ating munting tindahan. Kaya naman talaga yung umuutang din sa akin ay wala din talaga akong maibigay. Dahil yung pera nga po namin ay sakto lang talaga. Minsan kung magkakaroon nga po kami ng pera, hindi ko pa nga hawak iyon ay hinati-hati ko na nga sa isip ko. Kung ko pa mahawakan ay wala na nga pong natira. Ganito naman talaga yung mga nanay, talent nga po natin ang maghati-hati at mag-budget ng pera. Kaya natutuwa din talaga ako pag nag-overtime si Jowa dahil kahit papaano ay nakakahawak nga po ako ng malaking sahod. Pero ibabawas pa nga po doon yung aming pampaluwagan at syempre yung pambayad nga po ng card namin. Pagkatapos ibabawas pa nga po yung pambigas. Kaunti mang natira ay diretso na nga rin po iyon sa grocery. At syempre kailangan natin bumili ng pang-ulam pa natin. Buti na lang at malapit na nga rin po yung bakasyon at makakapagpahinga nga po tayo sa pambaon ng mga bata. Yung panganay ko nga kumarites ay mag-grade 6 na nga po iyon at yung bunso ko naman nga po ay mag-grade 3 na. Malapit na nga rin po ako magkaroon ng high school. Kaya naman sinasanay ko rin po talaga sila na gumawa ng gawaing bahay. Laking tulong din kasi talaga na nakakatulong na nga po sa atin yung ating mga anak. Lalo na nga po pag busy nga po tayo sa ating munting tindahan. Ayan at malapit na nga rin po ako kumarites matapos sa aking pagdi-display. Kaunti lang naman ito kumarites dahil yung 6,000 mo nga ay halos hindi nga makita sa iyong tindahan. Kumarites, anong diskarte nyo para magkaroon nga po ulit ng puhunan? Na rin talaga ako nakikitang post na nagsasarado nga po yung tindahan nila. Ipong ubos na nga po yung paninda nila tapos marami pa silang binabayarang utang. Kaya importante din talaga na mayroon nga po tayong limit sa ating mga inuutang. Kung uutang man nga po tayo ay kailangan diretso nga po iyon sa ating puhunan para at least nga po mapaikot natin at mabawi nga rin po yung ating mga tinutubo. Sisipagan pa nga po natin para kahit papaano ay hindi tayo malugi. At unang-una nga kumarites ay wag nga po tayong maglihim sa jowa natin kung mayroon tayong mga inuutangan. Abay baka balang araw magulat na lang siya na baon na nga po tayo sa utang. Kaya ako talaga lagi akong nag-o-open kay jowa kung sakali ay masyashort nga po ako, sasabihin ko sa kanya na uutang nga ako ng pera. Lagi niya nga pong sagot sa akin ay ako nga po ang bahala. Kasi tanungin niya nga ako kung saan nga napunta yung sahod niya. At least alam ko nga po at kaya kong maipaliwanag. Di ko nga po siya sasagutin na hindi ko na maalala, char.
Minsan naman talaga ay hindi rin natin maalala kung saan nga napunta yung perang hawak natin. Bigla-bigla na lang nawawala na parang bula. So ayan, at mga dilata na nga rin po yung inaayos ko. Di na rin po pala ako nagluto ng ulam dahil meron nga pong binigay na ulam yung mama ko. Ayan, at puno na naman nga po yung aking tindahan. Sana nga po laging ganito. Pag nag-grocery talaga ako, kumarites, ay lagi ko kaagad inaayos yung aking mga pinapamili. Hindi rin kasi talaga maganda tingnan na makalat nga po itong aking tindahan. Dahil sala nga namin ito, kumarites, kaya naman madalas din talaga humiga yung mga anak ko dito. Lalo na nga po yung bunso ko ay makikita mo na lang natulog nga po iyan sa sulok. Maganda rin talaga tingnan yung tindahan kahit maliit at nakaayos nga po yung mga paninda. Nga po ako madalas na nababasang comment sa aking video kung nagpapautang nga daw ako. Parang nasa 3 na nga lang po yata yung pinapautang ko, kumarites. Sinasabi ko na sa inyo na mahirap magtindahan kung marami nga pong umuutang. Lalo na kung yung ibang umuutang sa atin ay hindi naman talaga bumibili. Naaalala lang tayo pag wala nga po silang pang budget. Pero kung may budget nga po sila ay hindi nga rin po talaga pumupunta sa atin. Mahihirapan nga rin po talaga tayong magpaikot ng ating munting tindahan. Lalo na kung yung pinapamilingan natin ay galing lang din sa sahod ni jowa. Nakatapos na nga rin po ako mag-display, kumarites, kaya ayan, nililinis ko nga muna dito para naman maging maayos nga pong tingnan. Natanggal ko na nga po yung mga pagkain na tigi-1 piraso na nga lang po yung laman. Ang ginagawa ko nga dito ay pinapabaon ko nga po sa 2 kong anak para at least hindi na nga po pakalat-kalat dito. Katapos ko nga po mag-ayos sa tindahan, sabi ko nga sa kanila ay kumain na nga po sila. Kaya sinandukan ko na nga po sila para makapag-umpisa na silang kumain. Kanina nag-t-shirt nga po ako, kumarites, dahil sobrang ikli po talaga ng suot ko. Pero nakalimutan ko nga pong ibalik nung nagbibideo na ulit ako. Sobrang init kasi ngayon, talaga naman kung pwede lang ay hindi ka nang magdamit, char. Kasi talaga ako sanay, kumarites, na magsuot nga po ng t-shirt. Tapos talaga ay nakalabas itong aking bilbil. Kaya sinuot ko nga muna yung t-shirt ni Jowa para hindi naman kayo maumay sa aking video. Kapag nakita nyo pa nga lang yung bilbil ko ay maumay na kayo. Wawalis na nga lang po ako, kumarites, dahil tapos na nga po ako mag-ayos sa aming munting tindahan. Tyler ay nakaligo na, tapos yung kuya niya naman ay maliligo pa lang. Tulog nga po ulit siya nung ako nga po ay nag-aayos dito sa tindahan. Kapag naliligo nga po yung kuya niya ay sabi ko nga ayusin niya na nga po yung mga kantunan. Tulungan ko na nga lang siya para mapabilis nga po yung gawa niya dito. Medyo maaga pa naman kasi, kaya may time pa nga po siyang mag-ayos nito. Dahil nakatuka nga po ito sa kanya, kaya naman siya talaga ang nag-aayos nito. Sabi ko nga ipasok niya na lang ng ipasok para nga po hindi niya na kailangan ayusin. Dahil ako rin naman ang nagturo sa kanya na dapat grupo-grupo, ayan nga po ay ginagawa niya pa rin. Ganitong bagay pa lang kasi ang kaya niya, kumarites, kaya ito nga po yung kanyang ginagawa. Pero sabi ko nga pag malaki na siya ay kailangan tulungan niya na nga yung kuya niya sa pagbabantay at sa mga gawaing bahay. So ayun lang muna, kumarites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga po itong aking video.